Ito yung mga connecting rod niya. Yan. So, yung isang connecting rod, magkuntangi, nag-i-stack up. Ito, nagagalaw. Tignan mo. Nagagalaw. Ito na bukod tangi. Ayun, lumabas na. So, contract bearing ang naging problema niya. Damay na yung ano niya, yung crankshaft. Tapos palit na rin to kasi nagkaroon na damage sa gilid. Delikado na rin to, baka mag-stack up din to uli kasi bumaga na yan. Bumaga na siya, hindi katulad dito. Ayun. Ayun o. Nangitim talaga siya o. Ay, nagaspang dito. Mahirap tayo pasapalaran. Mahirap pag-backjump, pag-overhaul. Saka bumuka na, nabawasan na siya kasi nagdubli na yung bearing dito eh. Kaya siya nag-stack up. So, about sa oil, okay naman siya. Siguro na may history ito ng overheat. Hindi lang isa o dalawa. Kasi pati main bearing, ano na pati ito. May senyalis na pala siya dati, nag-overheat. So yun, kinatisin natin yung crankshaft kasi karoon siya ng gas-gas. Dito? 31 yung ibang ano, connecting rod journal yun, ganito. Yan, 31. Ay, masikip pa siya. 31. Masikip, diba, masikip. Pagdating dito sa number 1, luwag. Ayun, pumayat na siya. Yun nga, kumakalog nga siya o. Wala na to, palit na talaga tayo na sinigyan. At saka, kahit sa mga min, alanganin na siya. Kasi 30.5 na siya, 30.5. Tapos yung iba, 31. Hindi pasok, di ba? Hindi, ayaw pumasok. Oo nga. Hindi ka tulad ito, pasok yun. So, dito, ayaw. Bawas na siya. Palit na to, crankshaft. So yun, mga boss, mga sir, dapat ingatan natin gamit natin. Iwasan yung hindi pag-overheat, kumari. Hindi naman maiwasan yung pag-overheat, pero hindi yung malala. Iwasan natin yung red line. Yun talaga number 1 nakakasira ng main bearing at sa contract bearing.